أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الغني الكريم يضاعف أجر المنفقين ويدخلهم جنات النعيم وذلك هو الفوز العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله كان قدوة في الإنفاق والبذل والعطاء. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salamun ala liman ihtada. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan, ang Panginoon na walang Panginoon na dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagpadala sa atin ng sugo at propeta upang gawin nating halimbawa, upang tularan natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Mga kapatid sa panampalatang Islam, ito po ang ikapitong episode ng pagtatalakay hinggil sa kung papaano pinakitunguhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iba't ibang klase ng tao sa kanyang kapanahunan. Ito po ay isang dakilang aklat na kung saan ay isa sa mga pribilehiyo para sa akin na maibahagi ito ayon sa ating wika at maipaliwanag na rin ayon sa ating wika. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, actually ang ating schedule po ay supposedly alas 10 po or alas 11 ng umaga. Subalit ay humingi ng paumanhin sa inyong pag-aantay dahil nagkaroon po ng technical problem, update ng computer at saka mahinang signal at iba pa. Subalit alhamdulillah ito ay hindi balakid upang ating may pagpapatuloy ang ating pagtatalakay hinggil sa napakahalagang usapin, napakahalagang kaalaman na dapat nating malaman hinggil sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang sino mang tunay nagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban lamang sa mga taong nakakaalam kung sino siya, nakakaalam tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa kanyang history, tungkol sa kanyang kasaysayan, tungkol sa kanyang mga kaugalian, tungkol sa kanyang sunnah. Sila yaong mga tao masasabi nating tunay na minamahal nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy insyaallah sa bahagi ng programa na ito under ng programa ng Islamic Center ng Makkah Al-Mukarramah, insyaallah ay ating itatalakay ang mga aspeto, iba't ibang aspeto ng buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ba ang dapat na tularan natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong aspeto ng buhay dapat tularan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So ito po ay ikatlong bahagi, kung di ako nagkakamali, ng pagtatalakay na ito, na sa ilalim ng paksa ng mga iba't ibang aspeto kung papaano natin tularan o anong uri ng aspeto na dapat nating tularan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay qudwa sa lahat ng aspeto. Kabilang narito mga kapatid sa panampalatayang Islam, siya ay qudwa o halimbawa ng khashya. Ibig sabihin ng khashya, ng pangamba, at khawf. Ang ibig sabihin ng khawf, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, awareness sa Allah subhanahu wa ta'ala. So siya ay halimbawa na dapat nating tularan sa aspeto ng khashya at saka sa aspeto ng khawf sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay maglalahad ng iba't ibang salaysay hinggil sa bagay na ito, kung papaano mangamba at kung papaano matakot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa aspeto na ito mga kapatid. Sinabi at nainiulat ni Mutarrif na isinalaysay ng kanyang ama, at ang kanyang ama ay siya si Abdullah bin Ash-Shakhir radiyallahu an, na kanyang sinabi, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز
ka'azizir raha min al-bukai sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, nakita ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam habang nagdarasal ay may matinding tunog. May matinding tunog sa kanyang dibdib. Na tulad ng tunog ng isang gilingan dahil sa dulot ng kanyang pag-iyak sallallahu alaihi wasallam. Diba? So, ibig sabihin parang humahagulgol ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nagdarasal. Kapatid sa panampalatayang Islam, siya ay umiiyak, siya ay humahagulgol habang siya nagdarasal, hindi dahil sa anumang bagay, kundi dahil sa pangamba at pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi dahil sa naiintindihan niya at naunawaan niya ang kanyang binabasa habang siya ay nagsasagawa ng pagdarasal. Binabasa niya ang mga taludtod ng banal na Quran, mga talata ng banal na Quran na naglalaman ng pangamba, naglalaman ng kahindik-hindik, kahilahilakbot, nakakatakot na pangyayari sa araw ng paghuhukom, sa impyernong apoy, hinggil sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino mang nakababatid at nakakaunawa at nakakaintindi ng mga talata at kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya kanyang naunawaan ito at naintindihan ito, mga kapatid, ang mga kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, matinding kahihinatnan, matinding pangyayari at kaganapan sa araw ng paghuhukom, higit lalo sa impyernong apoy. Kaya naman, mga kapatid, umiyak ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya, kung meron mang dapat na tularan pagdating sa pagkatakot at pangamba sa Allah, pagdating sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kay Ibn Abbas radhiyallahu an, na kanyang sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu an, sabi niya, ya Rasulullah, usugo ng Allah, kada shibata, ang shibata ito from the word shayba. Ang ibig sabihin ay namumuti ang buhok. Sabi niya, naging hayag na sa iyo ang katandaan. Ang ibig sabihin kad shibata. Qala shayyabatni Hud wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Sabi niya, na kung kaya, sinabi niya, pinatanda ako ng Hud. Ang Hud ito ay isa sa mga kabanata o chapter o sura ng banal na Quran. Pinatanda ako ng sura Al-Waqi'ah, pinatanda ako ng sura Al-Mursalat, pinatanda ako ng Amma Yatasalun sa suratul Naba, at pinatanda ako ng Idha Shamsu Kuwirat, suratul Takwir. Lahat ng ito, mga kapatid, kapag binasa natin, subhanallah, ang mga kabanatang ito, ang mga sura na ito sa banal na Quran, matutunghayan natin, matatagpuan natin at malalaman natin, subhanallah, ang kahindik-hindik na pangyayari sa pagkaguno ng daigdig sa araw ng paghuhukom. Ito yung mga kakilakilabot, nakakatakot na pangyayari na magaganap sa araw ng paghukom, higit lalo ang pagkaguno ng daigdig. Sino ang hindi matatakot, mga kapatid, sa araw ng paghukom? Sino hindi matatakot sa pagkaguno ng daigdig? Kung ano ang mga nakakamangha at hindi mailarawan na magaganap sa pagkaguno ng daigdig. Subhanallah. Sinong di matatakot sa harapan mo, subhanallah, kapag ikaw ay nailagay doon sa kalagayan na yaon, sa sitwasyon na yon, sa mga panahong yaon na gugunawin ang daigdig, na mga laglag lang ang mga bituin sa kalangitan, ang kalangitan ay magkakrak, ang lupa ay magkakrak, di ba? Magkakaroon ng tidal wave at iba't iba pa. Di ba? Subhanallah, magsisilabasan ang anumang nasa kalupaan, di ba? Mga laglagan ang anumang nasa kalangitan. Hindi ba? Subhanallah, tayo nga pag nakarinig tayo ng sobrang pagsabog, matinding pagsabog, tayo ay natatakot. Di ba? Nakarinig tayo ng putok ng baril, natatakot tayo. Paano pa? Yung bulkan, halimbawa, kapag pumutok ang bulkan, natatakot tayo. Di ba? Paano pa kayo yung kalangitan at kalupaan? Mismong kalangitan, buong kalapaan, buong kalangitan. Diba? Ito ay mawawasak, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kahit kahilahilakbo talaga. Diba? Ganyan sa araw ng paghukom. Diba? Yung impyernong apo, yung mga kaganapan sa araw ng paghukom, paglilitis, pagtitimbang, pagsusulit, diba? Pagkukwenta ng mga gawain, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Subhanallah, talagang nakakatakot. Talagang sinong hindi iiyak kapag nabasa mo yung mga ito? Pag talagang hindi ka tinablan, ang puso mo kapag binasa mo ang mga ito, iwan ko na lang kung ano ang meron sa'yo, kung ano ang nasa puso mo. Subhanallah, mga kapatid sa panampalatayang Islam, walang sino mang dapat tularan sa bagay na ito kundi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mga kapatid, inshallah naway ibahagi niyo po ang lecture na ito, ang video na ito para sa mga kapatiran natin, para sa ganun ay maibahagian sila ng mga kaalaman na ito mula sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, siya ay kudwa, siya ay halimbawa na dapat nating tularan pagdating sa aspeto ng zuhud. Pagdating sa aspeto ng zuhud, ang zuhud mga kapatid, ito ay asceticism or ascetico. Ito, ang ibig sabihin nito ay nailalarawan ito sa pamagitan ng or nagmumungkahi sa pagsasagawa ng matinding disiplina, yon ang zuhud, sa sarili, at pag-iwas sa lahat ng mga anyo ng pagpapakasarap at pagpapakasasa. Karaniwan ito ay para sa panglihiyong mga kadahilanan. Yan ang ibig sabihin ng tinatawag na zuhud. Ibig sabihin yung bang paglayo sa mga makamundong bagay at pag-iwas sa mga pagtatamasa at pagpapakasasa sa sakinan ng mundo na ito, mga kapatid. At wag mahumiling magpakahiling at magpakalunod sa mga makamundong bagay na ito. Yan ang ibig sabihin ng zuhud. So siya ay halimbawa sa aspeto ng zuhud at pag-iwan o paglayo sa mga makamundong kapakinabangan. Isang araw mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay pumasok si Umar bin al-Khattab sa bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay kanyang nakitang nakahiga. Nakahiga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang simpleng banig na yari sa dayami. Sa dayami yung straw sa English term, dayami, na walang anumang sapin sa pagitan niya at ng kanyang higaan. At sa ilalim ng kanyang ulunan ay isang unan na yari sa katad or leather o balat, na ang nasa loob ng balat na ito ay ang mga himaymay. At sa kanyang ulunan ay may nakasabit na mga kwero. Sinabi ni Umar bin Khattab, nakita ko na naiwan ang mga marka ng dayami na sa kanyang pagkakahiga sa kanyang katawan. Kaya naman ako ay umiyak. Nung nakita ito ni Umar bin Khattab, iyak na iyak si Umar bin Khattab sa hitsura ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa nangyari sa kanya, biro mo, isa siyang propeta, subalit nakahiga sa isang dayami na walang sapin sa pagitan ng dayami at saka ng kaniyang likuran. Subhanallah. Ganun ka simple ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay propeta, siya ay pinili ng Allah. Ika nga pinakamataas na estado ng buhay ng isang tao, sapagkat siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, sa ganung kalagayan mga kapatid, siya ay nakahiga sa isang dayami, subhanallah. Kung sa ating probensya, yun ay nakahiga doon sa maganda pa nga yung kawayan yung hinihigaan ay yung kawayan, di ba? Yung mga sabihin natin yung niyog na ginawang banig, di ba? Mas maganda pa nga siguro yun mas masyadong komportable, di ba? Pero ang Propeta sallam talagang dayami kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero mo dayami pinagtatagpi-tagpi lang para maging higaan. Ganun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Kaya naman nakita siya ni Umar bin Khattab na ito ay may bakas sa kanyang likuran, ang dayami. At umiyak si Umar bin al-Khattab. Sinabi ni Umar bin al-Khattab nung nakita si Propeta sallallahu sa ganitong kalagayan, nung nakitang umiyak si Umar bin al-Khattab, nakita ito ni Propeta sallallahu, sinabi ni Propeta sallallahu sa kanya, anong nagpaiyak sa iyo, Umar bin al-Khattab? Bakit ka umiyak? Kahit sabi ni Umar bin al-Khattab, usugon ng Allah, sabi niya, naisip ko kasi sina Kaisar, okay, si Kaisar, ito yung mga sabihin natin na mga pinuno at leader at mga hari ng Byzantine, ng Iraq, ng sabihin natin ng Persia. Kaisar, si Khosrow sa English term. Naisip ko sila na nakaupo sa mga trono ng ginto. Ang kanilang inuupuan ay trono, na ang trono nila ay ginto, nakasuot ng mga sida, na mga sutla, makagara mga kasuotan, mga higaan, mga luxury items, luxury beds. At ikaw ay sugo ng Allah. Sabi niya, ikaw ay sugo ng Allah, propeta ng Allah. Gayon pa man, nakaupo ka sa simpleng kutso na ito. Nakahiga ka sa isang dayami. Diba? Sa dayaming ito. Pagdakay, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama tarda an takuna lahumud dunya wala nal akhirah? Sinabi niya, Umar, sabi niya, hindi ka ba nasisiyahan na mayroon sila sa mundong ito at mayroon naman tayo sa kabilang buhay? Subhanallah. Na parang bang sinabi, hayaan mo sila, Umar bin Khattab, dahil sa kanila ang mundo. Hayaan mo magtamasa sila, magpakasasa,
magpakasarap sila sa anumang kinang ng mundo na ito dahil ito ay para sa kanila at sa atin naman ay ang kabilang buhay. Ang para sa atin ay ang kabilang buhay. Ang kabilang buhay higit, subhanallah, higit lalo ang kabilang. Wallahi kapag mga kapatid, kapag binasa natin ang mga talata ng Banal na Quran na may kinalaman sa paraiso, partial o bahagi lamang na mga kaalaman sa paraiso, talagang walang kwenta kung ikukumpara mo ang paraiso doon sa ano man ang meron sa ibabaw ng daigdig. Yung mga hinihiga nilang mga diamante, hinihiga nilang mga ginto at mga pilak, mga perlas, di ba? Subhanallah. Yung kanilang mga inuupuan na mula sa ginto, ang kanilang mga kasuotan mula sa sida at suot na pinakamamahal, very expensive, ika nga ng mga tela sa balat ng lupa. Walang-wala yan, walang kwenta yan kung ikukumpara mo sa paraiso. They will be faded, ika nga, pagdating ng panahon. Lahat ng mga ito ay, sabihin natin, ay maluluma. Lahat ng mga ito ay mawawala, subalit ang paraiso ay mananatili. Di ba? Mananatili. Kaya naman, sino man ang nagpakasasa sa mundo na ito, wala siyang bahagi sa kabilang buhay. At sino man ang nagtimpi at nagtiis sa mundo na ito, at hindi niya kinikiling ng lubos na pagkiling ang mundo na ito, para sa kanya ang kabilang buhay. Pakatanda natin, tayong mga mananampalataya para sa kabilang buhay, wala tayong puwang sa mundo na ito. Walang halaga sa atin ang mundo na ito, mga kapatid. Na kung kaya, tingnan natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung propeta nga na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinipili ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nakahiga sa simpleng damit. Bakit magrereklamo, kapatid? Bakit ka magrereklamo na ang iyong higaan ay tela, na ang iyong higaan ay ganito, may surot? Nagreklamo ka baka may surot naman? Oo nga naman, pwede ka naman magreklamo kasi may surot. Tinatake dito yung, bakit ka magreklamo sa kahirapan? Bakit ka magreklamo sa kasalatan, ika nga, di ba? Bakit ka magreklamo na wala kang higaan, na magagandang higaan, o ng kutsyon, malalambot na kutsyon? Bakit ka magreklamo? Subhanallah. Meron kang kabilang buhay, ang kabilang buhay na ito ay walang humpay, everlasting, ika nga. Walang hanggan. Di ba? Hindi na-fade. Hindi nasisira, hindi sinusurot, di ba? At lalong-lalo na hindi na wawasak, hindi maglalako. Yan ang kabilang buhay, doon ka na lang, mga kapatid. Kaya kung wala man tayo, kung hindi man pinagkaluban sa atin ng magagandang kasuotan, magagandang sasakyan, magagandang tirahan, magagandang higaan, ano man katulad nito, mayroon tayong kabilang buhay. Yun na lang isipin natin, mayroon tayong kabilang buhay. Di ba? Meron tayong kabilang buhay. At yun ang naghihintay sa atin. Magtiis na, magtimpi ka. Kasi maiksi lang ang buhay. Di ba? Sobrang iksi yan ang buhay. After how many years, tayo ay lilisan sa mundo na igdig na ito, lilipit tayo sa kabilang buhay. Di ba? Wallahi, kung ikumpara natin ang stay o pananatili natin sa mundo na ito, sa daigdig na ito, kung kabilang buhay, at iniisip mo yung kabilang buhay, subhanallah, kapatid sa pananampalatayang Islam, marunong kang magtimpi at magtiis. Magtitiis ka talaga anumang meron ka. It's okay. Sige, problema, dumating ka, walang problema. Total lang mo ang pananatili sa daigdig. Sa panandalian lang naman eh. Panandalian lang naman eh. At ang hinahangad ko ay walang iba kundi ang kabilang buhay. Kaya anuman ang ibibigay sa atin, tayo ay nalulugod. Di ba? At patuloy tayong magpapasalamat sa Allah. Patuloy tayong gumagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun ang bunga ng pagtitimpi at pagtitiis, mga kapatid. Hindi tayo nalireklamo, hindi tayo sabihin natin ano sa mga problemang dumadating sa atin, sa mga suliranin, ika nga, financially, material man, o ano pa man, it's okay. Okay? Kampante tayo. Tayo ay, sabihin natin, ay mapayapa pa rin. Tayo ay panatag pa rin. Okay, masaya ang ating puso, masaya ang ating diwa sa kabila ng napakaraming problema. Dahil bakit? Alam natin na ito ay temporary lamang, walang nagtatagal na problema sa daigdig, pakatandaan natin yan. Okay, lahat ng ito ay may katapusan, lahat ng ito ay mayroong hangganan. At hinahangad lagi natin ang kabilang buhay. Kahit napakaswerte natin, tayo mga mananampalataya, subhanallah. Kaya dahil dito sinabi na sa napakalinaw, hindi ka ba nasisiyahan na mayroon sila sa mundong ito? Huwag mo silang tingnan, huwag mo silang isipin. Dahil ito ay para sa kanila, hayaan mo sila. At hindi wag mo akalain na mahal sila ng Allah. No way. At hindi yun ang sign na mahal sila ng Allah. Hindi sign, hindi palatandaan na mahal ka ng Allah sapagkat meron kang material. Sapagkat maganda ang buhay mo. Sapagkat marangya ang pamumuhay mo. May trabaho ka. O ano man. Hindi yun mga sign, mga kapatid, na mahal ka ng Allah. No. Na ikaw ay may pera. Na ikaw ay mayroong salapi. Na nakakabili ka ng anumang gusto mong naisin at bilhin. Di ba? Hindi yun ang palatandaan ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Bagkus matakot ka, sapagkat baka marahil itong mga ito maging dahilan na ikaw ay mapariwara, na ikaw ay mapunta at masasadlak sa impyerno ng apoy, la qadar Allah. Diba? So atin ang kabilang buhay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Para sa atin ang kabilang buhay, hindi para sa iba, hindi sa daigdig na ito. At sa oras na hinimok ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanya mga kasamahan upang maging asitiko, upang maging zahid, ika nga, at upang mas nakakabit, naka-attach ang kanilang puso, ang kanilang mga sarili sa kabilang buhay, siya sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng Hajj bilang nakaupo, o habang nakaupo sa isang gasgas na upuan sa ibabaw ng kamilyo. Biro mo, ibig sabihin meron siyang sa isang kamilyo, nakasakay siya, pero yung upuan niya hindi magara. Upuan ng, alam mo, yung saddle, yung sasakyan ng kamilyo sa isang hayop, tapos sa ibabaw nito ay merong nakalagay na upuan, di ba? Yun yung sabi natin, yun yung saddle. Okay? So yung upuan na ito ay gasgas. Sabihin parang basahan, ika nga, di ba? Na binalutan ng tela at may suot na damit na hindi aabot ng 4 na dirham, which is mga bariyang pilak, ika nga, mga silver coins, di ba? So hindi abot ng 4 na dirham. So bisa napaka-cheap, ika nga. Very cheap. Hindi siya expensive, ika nga. Napaka-sobrang mura, ika nga, kung ibebenta. Subhanallah. Ganun kasimple ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging sa pagsasagawa niya ng pagsamba, napakasimple niya. Nasa pakasimple ng kanyang kasuutan. Pagpupunta siya ng Hajj, hindi siya nagsusuot ng mga magagara. Subhanallah, di ba? So, hindi katulad natin, mashallah, kinakailangan naka-shade tayo, kailangan ng shade natin talagang specific pa, kailangan Gucci, di ba? Kailangan Ray-Ban, di ba? So, napakano natin. Of course, hindi ko sinasabi, hindi ko bitter, ha? Hindi ko sinasabi na huwag kayong magsuot ng ganito. Hindi ko minumungkahi yan. You can, if you can do that. You can do it, but if you can do that, kailangan, pero sa intention na huwag bragging yourself, ika nga. Sa intention na huwag mong ipangalandakan ang sarili mo, ipagyabang ang sarili mo. Di ba? Sa intention na ito ay isang pagpapasalamat sa Allah dahil pinagkalubang ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bini'mati rabbika fahaddith. Asa biyaya at pabor ng Allah pinagkaloob sa iyo ay fahaddith, ipagbunyi mo ito. Okay? Ipahayag mo ito. Ipagsabi mo ito, ika nga. Of course, sa paraan na hindi bragging, sa paraan na hindi pagyayabang, sa paraan na hindi pagmamataas, di ba? So walang problema sa bagay na ito. So ilarawan dito kung gaano kasimple ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya, siya ang dapat natularan, mga kapatid, sa pagiging simpleng tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, di ba? So yan ang dapat tularan, subhanallah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At gayon din, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, siya ay qudwa, siya ay halimbawa na sa aspeto ng thabat, sa aspeto ng katatagan, ng may katiyakan sa mga pangako ng Allah. Pero mo na may katiyakan sa mga pangako ng Allah, matatag siya. Dahil bakit? Dahil alam niya, batid niya, nakatitiyak siya sa kung anong ipinangako sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Ganun, mga kapatid. So kung alam mo naman kung ano ang pangako ng Allah sa iyo, kapag ginawa mo ito, magtimpi ka, maging matatag ka. Huwag kang padadaig. Hindi ka basta-basta dapat naaantig at hindi ka basta dapat natitinag, ika nga. Yun, mga kapatid, yan, dapat. Kasi alam mo ang pangako ng Allah sa iyo. Pangako ng Allah sa iyo, pangako ng Allah sa mga matiisin, pangako ng Allah sa mga may takot, pangako ng Allah sa mga nagtitimpi, pangako ng Allah sa mga itinataguyod nila ang pagsamba sa Allah. Ito yung mga pangako na nagdarasal, pangako ng mga sabihin natin ng mga nagtitiwala sa Allah. Lahat yan nasa banal na Quran. Yung mga ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito. Diba? Alam mo yung pangako ng Allah, at alam mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya nangako ay hindi mapapako. Diba? So bakit ka susuko? So dapat maging matatag ka. Maging matatag ka. Katulad ng pagiging matatag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniulat ni na Al-Bukhari at Muslim mula kay Ishaq na isinalaysay ni Al-Bara' bin Azib radiyallahu anhu, sinabi niya sa isang lalaki. Sabi niya, Ya Aba Umarah, Ya Aba Umarah, wallaytum yawma Hunain? Qala la wallah, ma walla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walakin walla sar'an an-nas. Falaqiyahum Hawazin bin Nabl. والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. So sabi niya, o Abu Umara. So sino ang nagtanong dito? Si Al-Bara' bin Azib. Sabi ni Al-Bara' bin Azib sa isang lalaki, ang pangalan is Abu Umara. Sabi niya, o Abu Umara,
Tumakas ba kayo sa araw ng labanan ng Hunain? Ibig sabihin, tumalikod kayo, tumakas sa Ghazwatul Hunain, sa battle na nangyari, sa giyera nangyari sa Hunain? Sinabi niya, hindi, sumpa man sa Allah. Sumpa man. So, ibig sabihin, yung taon na ito si Umara, saksi siya, at kasama siya doon sa tinatawag na Battle of Hunain. Nakasama siya doon. So, narinig kasi, ang mga Muslim ay parang nagsialisan, nagtakasan. Okay? So, sabi niya, sumpa man sa Allah, hindi. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi tumakas. Ngunit ang tumakas ay ang mga nagmamadali. Okay? Yung mga ibang mga Muslim kasi that time, nagmamadali silang tumalikod, ikang umalis. Sila ay nagmamadali. Okay? At sila ay sinalakay ng mga palaso mula sa tribo ng Hawazin. Ang tribo ng Hawazin ay from the known tribe of Medina. Habang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakasakay sa kanyang puting mule. Ang mule, kapatid, ito yung hybrid ng, sabi natin, ng asno, ng donkey. At si Abu Sufyan bin al-Harith ay nakahawak sa rinda nito, sa rinda ng mula na yon, na doon nakasakay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabing habang nakasakay siya, nung nangyari yaon, ako ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sa katotohanan walang kasinungalingan, ako ay anak ni Abdul Muttalib. So, ibig sabihin, mga kapatid, hinarap niya. Okay? Matinding hinarap niya yung mga kalaban na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Hindi siya tumakas sa kabila ng pagpapakawala ng mga palaso mula sa tribo ng Hawazin. Sinalubong sila ng mga palaso ng tribo ng Hawazin. Ikaw ba? Salubungin, di ba? Ay talagang subalit. Subhanallah, siya ay propeta ng Allah, nakakaalam, nakababatid kung anong ipinangako ng Allah. Subhanahu wa ta'ala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati sa kanya mga kasamahan, sa mga taong mapagtimpi at mapagmatiis sa labanan ng yaon, na igagawad sa kanilang tagumpay, igagawad sa kanilang pagkapanalo, igagawad sa kanila ang paraiso, igagawad sa kanila ang ahawa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ni Prophet sallam yan, kaya siya ay naging matatag sa kabila ng ganong eksena, sa kabila ng ganong senaryo, matinding senaryo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Kaya hindi sa Badar, di ba? Sa kabila ng napakaraming bilang ng mga kalaban, at sila ay kakaunti lamang, pero sila ay nagtimpi, hinarap nila yung kalaban. Dahil alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong ipinangako ng Allah sa kanila. Di ba? So, alam mo naman kung anong ipinangako ng Allah, at alam mo naman yung nangako ay hindi pumuputol at hindi sumisira sa pangako. So, dapat maging matiisin ka, ano man na mangyari. Dapat maging mapagtimpi ka, ano man na mangyari. Yan ang lesson na makukuha natin, mga kapatid. Di ba? Sa buhay natin, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nakabuti sa atin. Di ba? Sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang halaga ng mundo na ito kung ikukumpara mo sa kabilang buhay. Di ba? So, dapat magtiis ka. Dapat ikaw ay magtimpi. Dapat ikaw ay magpakatatag. So, pinangako ng Allah sa mga mananampalataya na ay paraiso. So, bakit ka Muslim ay hindi ka nagdarasal? Bakit hindi ka nagtimpi? Bakit naboboard ka, ika nga? Di ba? At sinasabi mo na ay puro na lang ibada, puro na lang pagsamba. Ano bang ipinangako ng Allah? Baka naman hindi mo alam ang ipinangako ng Allah sa iyo. Baka sakasakali lang. So, dapat mong malaman. Yan. So, paano malaman? Basahin mo ang Quran. Basahin mo ang mga sunna, ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para malaman mo kung anong ipinangako ng Allah sa iyo. Para malaman mo kung ano ang magiging kahihinat mo kapag sinunod mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. No, kapatid? So, yun ang dapat na ganun dapat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ganun dapat yung attitude ng isang mananampalataya. So, walang pinakamabuting huwaran pagdating sa bagay na ito, kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, siya ay kudwa. Siya ay tinatawag na kudwa. Siya ay kudwa. Siya ay halimbawa ng sawar, halimbawa ng pagiging matiisin sa mga tao at pagpapatawad sa mga nagkakamali. Yan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag mong tularan yung ibang tao, kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay halimbawa sa aspeto ng pagiging matiisin. Siya ay halimbawa sa aspeto ng pagpapatawad sa mga taong nagkakamali at nagkakasala sa iyo. Subhanallah. Wallahi, kung alam niyo po, mga kapatid, kung atin lamang sisilipin yung mga salaysay na ito, talagang nakakagaan ng pakiramdam ng puso. Di ba? Nakakagaan ng kalooban, ika nga. Marunong tayong magpatawad. Marunong tayong magpaumanhin, ika nga. Marunong tayong magpalampas sa mga tao na gumagawa ng pagkakamali sa atin at kasiraan sa atin. Di ba? Mula sa laysay ni Ata bin Yasar na kanyang sinabi,
nakatagpo ko si Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma at sinabi ko sa kanya, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Taurah. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa paglalarawan, kung papaano inilarawan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binanggit sa Torah. Ang Torah, ito yung kapahayagan na dumating kay Prophet Moses, which is lumang tipan ang tawag siya, Old Testament. Qala ajal wallahi innahu lamawsufun fi at-Taurati bi ba'd sifatihi fil Quran. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli sammaytuka al mutawakkil laysa bi fadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaqi wala yadfa'u bis sayyi'ati al sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir wala yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al millat al auja bi ay yaqulu la ilaha illa Allah wa yaftahu biha a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban gulfa. So sinabi, sumagot siya, oo, sige. Okay? So sabi ni Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma, sabi niya, okay, walang problema, ilalarawan ko sa iyo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano inilarawan siya sa Taurah o sa Old Testament na kabahagi ni ng paglalarawan ng banal na Quran. Okay, sumagot siya, oo. Sumpaman sa Allah, sabi niya, siya ay inilarawan sa Torah kasama ang ilan sa mga katangian na naiugnay sa kanya sa Quran ayon sa sumusunod. Ito yung sinabi, nanggit, O propeta, ya nabi, O propeta, katiyakang ipinadala ka. Ipinadala ka namin bilang isang saksi, shahidan, bilang isang saksi para sa tunay na relihiyon ng Allah. Okay, mamubashiran wa nadhira, at isang tagabigay ng magandang balita, glad tidings sa mga tapat na mananampalataya. At isang tagapagbigay ng babala, warner, ika nga, sa mga hindi naniwala, sa mga lapastangan, sa mga sabi ng talipandas, diba? Sa mga hayong maniwala sa Allah, at tagapag-alaga ng mga hindi nakakabasa, mga illiterate men, ika nga, illiterate people. Ibig sabihin ay siya yung mga tagapangalaga sa mga uneducated. Ibig sabihin hindi nakapag-aral talaga, hindi nakakabasa, at inaalagaan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diba? Sabi niya, ikaw ang aking alipin at ang aking sugo. Pinangalanan kitang al-mutawakkil. So, kabilang sa pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matatagpuan sa Old Testament, ibig sabihin mga kapatid, hindi pa dumating sa Rasulullah nakalagay na kung ano yung katangian ni Propeta Muhammad sa Old Testament, maging sa Biblia, maging sa tinatawag na Injil. Ang ibig sabihin ng al-mutawakkil, kabilang sa pangalan ni Propeta al-mutawakkil, na umaasa lamang sa Allah. Ikaw ay hindi masamang tao na walang galang. So ganito inilarawan ng Taurah, ng Old Testament ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw ay hindi masamang tao na walang galang o bastos, ni malupit, hindi ka malupit, ni isang maingay sa mga pamilihan o nag-iingay sa mga pamilihan, at hindi ka gumagawa ng masama sa mga gumagawa ng masama sa iyo. Pero mo, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi siya maingay, hindi siya clamorous, ika nga, hindi siya war freak. Hindi katulad ng ibang mga Muslim, war freak pagdating sa pamilya, napakaingay. Pagdating sa pamilya, sumisigaw, ika nga, nagmumura. At hindi lamang yan, nagsisinungaling pa sa mga bumibili at sa mga kakapwa niya nagbebenta. Di ba? So, ang Propeta hindi ganun sa market, mga kapatid. So, biro mo, maging ang Propeta siya ay businessman. Siya ay consumer, ika nga. Di ba? So, ganun ang Propeta mga kapatid. At hindi lamang yan. Hindi lamang yan, mga kapatid. Hindi siya gumagawa ng masama sa mga gumagawa ng masama sa kanya. Ganon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya tinutumbasan ang mga taong gumagawa sa kanya ng masama. Hindi ganon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi katulad natin mga Muslim ngayon, di ba? Subhanallah, pag ginawa siya ng masama, pag nilibak siya, lilibakin din niya ito. Di ba? Pag siniraan siya ng puri, so para tabla-tabla, sisiraan din niya yung ng puri, yung sumisira sa kanya ng puri. Di ba? Pag minumura siya, minumura din niya para tabla-tabla na. So hindi po ganoon. Hindi ganoon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ngunit pinakikitunguhan mo sila ng may kapatawaran at kabaitan. Di ba? At kabutihan. So ganoon ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinakikitunguhan niya ng sabi natin kapatawaran. Pinapatawad ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinapalampas sa mga pagkakamali nila, di ba?
at pinapataat ito ay sinusuklian pa ng kabutihan ng Propeta Muhammad sallam. Di ba nakikita mo yung kwento ng isang Hudyo na nagkasakit siya yung gumagawa ng siya yung nagtatapon ng mga nakakapinsal at nakakapahamak mga tinik sa daanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung nawala na yung mga tinik at anumang bagay na katulad nito, nagulat ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, nasaan na yun? Namimiss ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga tinik, subhanallah. Nasaan na yun? Nung nalaman, nakarating sa kanya na nagkasakit yung taong ito, yung lalaking ito, binisita pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idfa' billati hiya ahsan. Bagkus ay tumbasan mo ang anumang kabutihan o anumang ng kabutihan, ang anumang kasamaan sa iyo ng ibang tao. Di ba? Subhanallah. So binisita pa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Binisita pa, kinumusta pa mismo. Kahit nagtaka itong lalaking ito, yung batang ito. Di ba? Yung taong ito nagtaka. Ganun, ako pa ang gumawa ng kasama sa kanya. Tapos siya pa yung marunong, binisita pa niya ako, kinumusta pa niya ako. Kaya dahil ito nagmuslim yung Hudyo na ito. Subhanallah. Kaya mga kapatid, wallahi walang maidudulot na mabuting, walang maidudulot na kabutihan kapag ginantihan mo ng kasamaan ng isa pang kasamaan. No. Wala. So, gantihan mo ng kabutihan, baka sakaling sa pamagitan nito ay maging mabuti yung taong yaon. Ganun lang yung mga kapatid. Diba? So, pakitunguhan, ika nga. Diba? Pakitunguhan ng may kapatawaran at kabaitan ng sinumang nagkakamali sa atin. Diba? Hindi hahayaan ng, sabi pa doon sa paglalarawan ng Taurah kay Propeta Sallam, hindi hahayaan ng Allah ang propeta na mamatay, mabawian ng buhay hanggang sa gawin niyang diretso ang mga baluktot na tao sa pamagitan ng pagsaksi sa kanila, sa pamagitan ng pagsasabi sa kanila na la ilaha illallah. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, na kung saan ay mabubuksan ang mga matang bulag sa pamamagitan ng syahada na ito. Sa pamamagitan ng tauhid na ito, mabubuksan ang mga matang bulag at mga taingang bingi at ang mga pusong balot. Ibig sabihin, balot ng kadiliman, balot ng syirk, balot ng pagtatambal sa Allah, balot ng kasalanan at iba pa. Pagkus ay talagang mabubuksan, ika nga. Okay? Ma-unleashed, unsheath ang puso na ito sa pamagitan ng la ilaha illallah. Ganun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Wallahi, napakagandang pakinggan ng mga salaysay na ito mga kapatid. So wag tayo magtanim ng galit. Wag tayo magtanim wag tayo magkimkim ng hinanakit sa ating kapwa. Kapag meron sila, lalo pat mga kapwa Muslim, kapag nakagawa sila sa atin ng masama, di maganda sa atin, halas, patawarin sila. Patawarin. Di ba? Sila nagkakasala. Di ba? At naway sila patawarin ng Allah. Kasi pag pinatawad mo sila, ay darating ang panahon na kapag ikaw din nakagawa ng kasalanan sa iba, ay mapapatawad ka. Kasi marunong kang magpatawad eh. Di ba? Marunong kang magbigay. So kapag ikaw ay marunong magbigay, mabibigyan ka. Ganun yung kapatid. Kamata dinu tudan. Ano man ang ginawa mo, yun ang babalik sa'yo. Ganun yun. You know? So, sa mga bagay na ito, silipin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawin natin siyang halimbawa. Tularan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Subhanallah. Kung gusto natin maayos ang buhay natin, gusto natin maging magiging mapanatag tayo, gusto natin na sabihin natin ay tayo ay kahabagan, kaawaan ng Allah, tayo mapangalagaan ng Allah, walang ibang paraan maliban lamang ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other way. Pakatandaan natin yan. Siya, gayon din, siya ay kudwa, ay halimbawa na dapat tularan sa aspeto ng tauba, sa aspeto ng pagsisisi, sa aspeto ng istighfar, sa aspeto ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa laysa ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah. Sumpaman sa Allah, katiyakang ako ay humihingi ng kapatawaran sa Allah at nagsisisi o nanunumbalik sa kanya sa loob ng isang araw higit sa 70 beses. More than 70 times. Sa ibang narration, 100 times. Biro mo kapatid sa panampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa kabila ng kanya mga kasalanang nauna
at hinaharap na kasalanan ay pinapatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkaganon, siya ay humihingi pa rin ng kapatawaran sa Allah more than 70 times, and sa other narration ay 100 times. Mahigit 70 beses o 100 ang paghingi ng kapatawaran sa Allah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kabila na lahat ng kanyang kasalanan ay pinatawad na ng Allah, garantisado. Tayo kapatid, tanungin natin mga sarili. Ask yourself. Magmuni-muni tayo. Mag-evaluate tayo. Kailan ka humingi ng kapatawaran sa Allah? Kailan tayo humingi ng kapatawaran sa Allah sa ating mga pagkakasala? Minsan nga, isang beses lang ay mahirap pang gawin sa atin. Biro mo? Ang iba isang beses lang gawin, mahirap pang gawin. Subhanallah. Yung pagsabi ng astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Umihingi lang tayo ng kapatawaran, nag-istighfar lamang tayo after ng sala. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. After that, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yun lang. Di ba? Yun lang. Sa pagsusujud nga is reality check. Habang tayo nga nagsusujud, nakalimutan natin humingi ng kapatawaran sa Allah. Di ba? Subhanallah. Bago tayo matulog mga kapatid, humingi ba tayo ng kapatawaran sa Allah? No. No way, ika nga. Malimit. Bilang lang sa mga daliri mula sa mga Muslim ang nakagagawa nito. Ano way? Bilang tayo ng Allah mula sa mga taong ito. Subhanallah. Yung palagi ang humihingi ng kapatawaran sa Allah at nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yung mga kapatid sa panampalatayang Islam, so walang dapat na tularan. So mantakin mo, isipin lamang natin kung ang propeta nga na pinatawad lahat ng kanyang kasalanan na una at saka mga hinaharap na pagkakasalanan siya nabubuhay pa, ay ganun na lamang karami ang kanyang paghingi ng kapatawaran, how much more tayo na makasalanan sa harapan ng Allah? How much more tayo every single day, every minute, every second tayo ay nakagawa ng kasalanan. Yung ating mata, yung ating tainga, yung ating isip, yung ating mga kuti-kuti, yung ating puso, maitim na puso na balutan ng kasamaan, na balutan ng pagkakasala. Diba? Yung ating mga tainga, pandinig, kung ano yung mga pinakikinggan natin, music dito, music doon, daldal dito, daldal doon. Mga walang kwentang hinaing, mga walang kwentang mga kasabihan, ika nga. Diba? Yung ating mata, ano mga napapanood natin? Subhanallah, Ivani Awali, ano ba yun? Diba? At iba pa. Naka-spaghetti pataas, pagitna ng pababa. Subhanallah. Diba? Mga marikit dito, marikit doon. Ano nakikita natin sa mga social media? Ano? Araw at gabi. Do you think na mabubuhay ang mga Muslim ngayon na hindi niya nakikita ang kanyang Facebook account? Na hindi nabubuksan ang Facebook account? At nagbabasa mga notification? Na hindi siya makapanood ng YouTube? Ano bang meron sa YouTube? Ano bang meron sa social account? Kagaya ng Facebook, sa TikTok account. Anong meron doon? Puro fitna. Diba? Puro fitna, nakahubad. Kung hindi man nude, at least half naked. At least bahagi ng katawan na nakikita. Kahit pa sabihin, wallahi, hindi natin matatakasan yung mga bagay na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Reality check. Not unless kung wala kang Facebook account. Wala kang Facebook account, pero ano mang nasa TV, meron kang television, ano mang nasa TV? Diba? Subhanallah. Kaya nga sa panahon ngayon, walang makakatakas sa ganito, not unless maggulong ka sa ilalim ng lupa. Doon ka sa tuktok, sa gubat, walang kuryente doon, walang cellphone doon. Ay talagang masabi natin talaga, ay talagang malayo ka sa fitna. So tayo ay punong-puno ng kasalanan. Tayo ay nababalutan ng kasalanan. Tayo napapaligiran ng kasalanan. Tapos, tayo pang matipid sa paghingi ng kapatawaran. Come on. Diba? Sabi nga. So, subhanallah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, walang dapat na tularan ang kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. So, yun mga kapatid. So, tayo ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat, sa bawat ginagawa natin. At gayon din mga kapatid sa panampalatayang, siguro ito na yung panghuli inshallah. Kasi wala tayong oras, maikli lamang yung ating kontrata, ika nga. Siya'y kudwa, halimbawa na dapat tularan sa aspeto ng ibada. Aspeto ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa gawaing pagsamba. Kung gusto nating malaman papaano i-evaluate yung ating sarili sa pagsamba, tingnan mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papaano sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Sa kabila na siya yung taong natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa laysay ni Aisha radhiyallahu anha na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dati ay tumatayo sa pagdarasal sa gabi. Yun yung mga pagdarasal qiyamul layl hanggang sa namaga ang kanyang dalawang talampakan. Namaga ang kanyang dalawang talampakan sa pagtayo o mga binti, mga kapatid. Dahil sa pagdarasal, ikaw namaga ang mga mata mo sa kakaiyak mo dahil ikaw ay frustrated. Dahil sa ikaw ay bigo sa pag-ibig, dahil sa ikaw ay bigo na makuha mo yung gusto mo, di ba? Sa kakatitig, namamaga yung mata mo sa kakatitig sa cellphone. Di ba? Sa kakatitig sa ano? Subhanallah, ya Rab, ya Rab. Napakalayo natin sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobrang layo natin, mga kapatid. Kaya naman, mga kapatid, namaga ang kanyang talampakan dahil sa kakasamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan shakura?" Bakit mo ginawa iyan, usugo ng Allah? Sabi ni Aisha. Biro mo si Aisha na nagreklamo. Si Aisha na ang nagreklamo nung nakita niya namagana ang talampakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kakatayo sa pagdarasal. Bakit mo ginawa iyan, usugo ng Allah, samantala ang iyong nakaraan at hinaharap na mga kasalanan ay pinatawad na para sa iyo ng Allah? Bakit mo pa kailangan gawin yan, usugo ng Allah? Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ba dapat ako ang magiging isang mapagpasalamat na alipin ng Allah? Hindi ba dapat? Kaya nga sabi ng mga scholar, mga kapatid, kahit kung gusto mong malaman ang tunay na pasasalamat sa Allah, dapat dagdagan mo ang pagsamba mo sa Allah dahil sa aya na ito, dahil sa talatang ito, dahil sa statement ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kasi the more na ikaw yung pagpasalamat sa Allah, the more na gumagawa ka ng pagsamba sa Allah. Subhanallah. Diba? Kaya ikinabit yung tinatawag na pagdarasal ito, ng matinding pagdarasal sa pasasalamat sa Allah. Hindi ba dapat ako ang magiging isang mapagpasalamat na alipin ng Allah? Ibig sabihin, the more you are gratitude, the more na ikaw ay mapagpasalamat sa Allah, the more you are a worshipper nga sa Allah. The more na magkaroon ka ng iba yung pagsamba sa Allah. Ganun, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Diba? At mula sa laysay ni Ubayd bin Umair radhiyallahu an, na kanyang sinabi kay Aisha radhiyallahu anha. Pakinggan natin yung napakagandang hadith na ito. Sabi ni Ubayd bin Umair kay Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, "Akhbirina bi a'jabi shay'in ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sabi niya, mangyaring sabihin mo sa amin ang pinakamangha-manghang bagay na nakita mo tungkol sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala fasakatat thumma qalat lamma kana laylatun min al-layali qala ya Aisha dharini ata'abbadi al-laylata li rabbi qultu wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma sarrak qalat faqama fatatahhara thumma qama يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآية. Ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, sinabi nung tagapagsalaysay, siya ay tumahimik ng bahagya. So nung tinanong si Aisha, nung nag-request ang taong ito kay Aisha radhiyallahu anha kung ano ang nakita ni Aisha sa pinakamamangha-mangha na nakita niya mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumahimik siya. Natamimi si Aisha radhiyallahu anha ng bahagya. Pagkatapos ay kanyang sinabi ni Aisha, isang gabi, sabi ni Aisha, isang gabi sinabi niya sa akin,
Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, hahayaan mo bang sambahin ko ang aking Panginoon ngayong gabi, o Aisha? Pero mo, nagpaalam pa kay Aisha. Kasi karapatan yun ni Aisha na makatabi bilang asawa, na makatabi si Aisha, na makatabi ang Propeta Muhammad sa pagtulog. Pero biro mo kapatid, humingi pa ng permiso si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha. Anong sabi ni Propeta sa kanya? Maaari bang sambahin ko ang Allah o Aisha sa gabing ito? Subhanallah. Tayo mga kapatid, tayo ang boss sa ating mga asawa. Diba? Kaya naman, kahit na alam natin, ito ay payo sa aking sarili, ganyan sa ating lahat. Kaya naman, alam natin na yun ay bagay karapatan sa atin, ang karapatan ng asawa sa atin, ay hindi. Tayo pa ang mas matapang. Tayo pa ang hari, ika nga. Kasi nga hari ka. Kaya walang magawa ang asawa mo kasi hari ka nga. Subhanallah. Hanggang sa nawawala na yung karapatan ng asawa sa atin, kaya sinasamantala natin kasi nga hari tayo. Look at the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ba'y naghari-harian? No. Bagkus para hindi maano yung karapatan na ito, humingi pa siya ng permiso. And do you think si Aisha radhiyallahu anha, nung hiningi ito ni Prophet sa kanya, do you think na abusado si Aisha radhiyallahu anha? No. Ay, karapatan ko yun. So dapat ibigay mo sa akin. Ayoko. No. Tingnan mo kung gaano kasuporta yung asawa, kapatid sa pananampalatayang Islam. So dito, dapat alamin mo yung karapatan. At the same time, kapag humihingi naman ng permiso, ika nga, bakit hindi mo pagbigyan? Lalo pat ito ay kabutihan, lalo pat ito ay pagsamba sa Allah. Subhanallah. Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan niyo kung anong sabi ni Aisha radhiyallahu anha. So sinabi ni Aisha, kaya naman, mga kapatid, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi ko, sumpa man sa Allah, ikinalulugod ko na ako ay maging katabi mo. At ikinalulugod ko kung ano man ang nagpapasaya sa iyo. Pero mo, look at the support of Aisha radhiyallahu anha. Mapapasana all ka talaga. Di ba? So, ibig sabihin na manalangin ka sa iyong Panginoon kasi yun ang nagpapasaya sa iyo. I will support you. Yun, isa sa mga palatandaan at nagpapahiwatig sa mga asawa dyan. Sa mga asawa dyan, mga babaeng asawa, na kung alam mo kung ang ginagawa ng iyong asawa ay ganito, ika nga, for the sake of Allah, para sa pagsamba sa Allah, wag mong ipagdamot yun. Wag mong ipagdamot na sa kabila na yung oras na yun, yung bagay na ito ay karapatan mo, ika nga, na maaring sabihin natin ay kailangan niyang ibigay ang karapatan mo, subalit nagparaya ka, sumuporta ka sa iyong asawa for the sake of Allah. Kasi yun ay kasasaya ng iyong asawa, ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ng kabutihan sa Allah. Ikaw rin magkakaroon ng gantimpala sa bagay na ito. Okay? So, kailan lahat ng bagay ay balanse. Okay? Lahat ng bagay, balanse. Marunong magparaya, sumuporta, at the same time, ika nga, marunong humingi ng tinatawag na permiso. Diba? Hindi naaapakan yung karapatan ng isa't isa. So, ganun kapatid sa pananampalatayang Islam. Mayroon bang taong ganito? Mayroon bang gumagawa nito sa panahon na ito? Ya Rab, naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anong nangyari after that? Ako excited sa mga kwento na ito, subhanallah. Diba? Kayo ba excited? Kayo ba yung mga excited, mga kapatid? Gusto kong malaman kung excited ba kayo sa mga kwento, sa mga salaysay na ito? Parang wala atang excited. Wala kasing nag-comment eh. Okay. Kaya naman siya ay tumayo. Tumayo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsagawa ng paglilinis gamit ang tubig o itinatawag na wudu. At pagkatapos siya ay muling tumayo at nagdarasal. Sinabi niya, siya ay nagpatuloy sa pag-iyak hanggang sa mabasa ang kanyang silid. Mabasa, sa ibang yung hijra ibig sabihin ay silid o room. Sa ibang translation ay ang kanyang lap, ang kanyang kandungan, ika nga. Okay? Pagkatapos siya ay nagpatuloy sa pag-iyak hanggang sa mabasa ang kanyang balbas. Mabasa ang kanyang balbas. Diba? Dahil sa kanyang mga luha. At pagkatapos ay nagpatira pa at nagpatuloy sa pag-iyak hanggang sa mabasa ang lupa mula sa kanyang mga luha. Biro mo kapatid, sa pananampalatayang Islam, subhanallah. Ganun ang pag-iyak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Napakalambot ng puso ni Propeta Muhammad sa pagdating sa mga talata ng banal na Quran, pagdating sa kapahayagan, pagdating sa sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. At pagkatapos siya ay tumalikod at humiga at nagpatuloy na umiiyak hanggang dumating si Bilal. Dumating na lamang si Bilal upang magtawag para sa pagdarasal ng madaling araw. Iyak na iyak pa rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ba ang nagpaiyak kay Propeta sallam? Matutunghayan natin yan mga kapatid sa salaysay na ito inshallah. Nang makita siya na umiiyak, ay tinanong niya ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Kanyang sinabi, "Usugo ng Allah, bakit ka umiiyak? Samantala ang iyong nakaraan at ang iyong hinaharap na mga kasalanan ay pinatawad na para sa iyo ng Allah. Bakit ka umiiyak?" Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hindi ba dapat na ako ang aliping mapagpasalamat sa Allah?" Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ipinahayag sa akin sa gabing ito ang aya, sabi niya. Sa gabing ito ipinahayag sa akin ang dakilang mga aya at kasawian para sa sino mang binasa ito, subalit hindi niya ito pinagnilay-nilayan. Kasawian sa isang taong binasa ang aya na ito, subalit hindi niya pinagnilay-nilayan. At pagkatapos ay kanyang binasa ang mga talata. Ang mga talata ay matatagpuan sa Suratul Imran, chapter 3, verse 190 to 200 ng banal na Quran, kapatid. Wallahi, napakagandang basahin. Napakagandang sa uluhin ng mga aya na ito. Subalit, ano ba ang mga ito? Basahin siguro natin inshallah para malaman natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ano bang nilalaman ng mga aya na ito bilang huling bahagi ng pagtatalakay na ito? So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga kalangitan at mga kalupaan nang walang pinanggagayahan, at sa pagpapalapit ng gabi o pagpapalit-palit ng gabi at saka ng araw, at pag-iiba-iba nito sa haba at sa iksi ay malinaw at dakilang mga palatandaan na nagpapatunay sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong may pangunawa. Para sa mga taong may pangunawa at matutuwid na pag-iisip. Subhanallah. Wallahi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tingnan mo yung kalangitan, tingnan mo yung kalupaan, magnilay-nilay ka. Pag nilay-nilayan mo ito, at kapag pinagnilay-nilayan mo ito at nakita mo ang kadakilaan ng Allah, ikaw pa lamang ay pwedeng masabi na ikaw ay may pangunawa at mayroong matuwid na pag-iisip. Otherwise, kapag nakita mo yung kagandahan ng mga ito, landscapes ng kabundukan ng Saudi Arabia at ng iba't ibang bansa, ang formation, iba't ibang anyo ng kalangitan, nakakamangha. Ito yung mga Instagrammable, Instagrammable shot, at saka futuristic ba yun? Futuristic, na mga shots, napakaganda ng mga landscapes, mga blue sea ng kalangitan, subhanallah, hanggang statement ka lang, ay ang ganda, wala mang masya-Allah, subhanallah. So, kapag pinagnilay-nilayan mo yung mga ito, at nakita mo dito yung kadakilaan ng Allah, kaluwalhatian ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, saka mo pa masabi at may consider na ang sarili mo na ikaw ay may pangunawa at may matutuwid na pag-iisip. Kasi sabi ng Allah, para sa mga taong may pangunawa at may matutuwid na pag-iisip. Subhanallah. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yaong mga palagi ang inaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon. Habang sila ay nakatayo, habang sila ay nakaupo, habang sila ay nakahiga, at iniisip nila ng lubusan
ang hinggil sa pagkakalikha ng mga kalangitan at kalupaan na sinasabi nila, O Allah na aming Rab, luwalhati sa iyo, hindi mo ito nilikha ng walang anumang kadahilanan. Dahil ligtas ka sa mga ganoong bagay, ilayo mo kami sa kaparusahan ng impyernong apoy. Subhanallah. Subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Napakagandang mga talata, mga kapatid, na dapat pag nilay-nilayan ng mga taong may pangunawa at matitinong kaisipan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lil-zalimin min ansar. O Allah na aming Rabb, iligtas mo kami sa impyerno, sapagkat ang sinuman na ipasok mo sa impyernong apoy dahil sa kanyang pagkakasala ay katiyakan na ipinahiya at ipinahamak mo, at walang sinuman ang makapagliligtas sa mga makasalanan at masasama mula sa kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay bukod sa iyo. Napakagandang panalangin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanallah. Ya Rabb, O Allah na aming Rabb, katiyakan, naririnig namin ang nananawagan na siya ay iyong propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nananawagan siya sa mga tao para maniwala sa iyo at tumistigo hinggil sa kaisahan mo at isagawa ang iyong batas, na kung kaya tinanggap namin ang kanyang panawagan at naniwala kami sa kanyang mensahe. Kung gayon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at ilihim mo ang aming mga kapintasan at ibilang mo kami sa mga mabubuti. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. O Allah na aming Rabb, ipagkaloob mo sa amin ang iyong pangako ayon sa mga sinabi ng iyong mga sugo na pagiging matagumpay, ganap na kapangyarihan, gabay at patnubay. At huwag mo kaming ipahiya dahil sa aming mga pagkakasala sa araw ng muling pagkabuhay, dahil sa iyong kabaitan, kailanman ay hindi mo sinisira ang pangako na iyong ipinangako sa iyong mga alipin. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. O Allah, sa makatwid, dininig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga panalangin. At sinabi niya na hindi niya pinahintulutan na masayang ang mga mabubuting gawain na pinaghirapan ng sinuman sa inyo, mapalalaki man o siya o mapababae, dahil sila ay magkakapatid sa din. At ang nagtanggap sa kanilang mga gawa at ang gantimpala para rito ay magkakatulad. Na kung kaya sa mga nangibang bayan na hinahangad ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay pinaalis sa kanilang mga tahanan at pinahirapan dahil sa kanilang pagsunod sa Allah na kanilang Rabb at pagsamba sa Kanya, at nagipaglaban sila at namatay ng alang-alang sa Allah upang mangibabaw ang Kanyang batas. Walang pag-alinlangan,
ililihim ng Allah ang kanilang mga nagawang kasalanan, na katulad ng paglihim nito sa kanila rito sa mundo, na kung kaya hindi na sila pagbabayarin pa sa kanilang mga nagawang kasalanan at papapasukin sila sa mga hardin na may umaagos na mga ilog sa ilalim ng mga puno at mga palasyo nito, Masya Allah, bilang gantimpala sa kanila mula sa Allah. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa kanya ang mas higit na gantimpala. Subhanallah. La yagurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad. Huwag kang palilinlang, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga walang pananampalataya sa Allah, na nasa kanila raw ang mararangyang kabuhayan, maraming biyaya, paglipat mula sa iba't ibang lugar para sa pangalakal upang kumita ng salapi, dahil hindi magtatagal ay mawawala rin itong lahat sa kanila at magbabayad sila sa kanilang mga masamang gawain. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Pansamantalang kaligayahan, pagkatapos ang kanilang hahantungan sa araw ng muling pagkabuhay ay impyerno na pinakamasamang tirahan. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Subalit yaong mga natakot sa kanilang Rabb, sumunod sa kanya mga ipinag-utos at umiwas sa kanya mga ipinagbabawal, katiyakan, inihanda ng Allah para sa kanila ang mga hardina o maagos ang mga ilog sa ilalim ng mga puno nito. Ito ang walang hanggan na magiging tirahan nila at doon sila ay mananatili. Na sa makatuwid, kung ano man ang nasa Allah ay higit na dakila at nakakabuti para sa mga sumusunod. Kaysa sa mga kung ano ang mga kasiyahan na pinagpasasaan o tinatamasa ng mga walang pananampalataya rito sa mundong daigdig. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. At katiyakan mayroon sa mga ahlul kitab, mga Hudyo at mga Kristiyano, ang nakatitiyak sa kanyang paniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala siyang bukod tanging Rabb at siya lamang ang sinasamba nila. At sa kung anuman na ipinahayag sa inyo na dakilang Quran, at ganun din sa ipinahayag sa kanila sa Taurah at sa Injil, na nagpapakumbaba sila sa Allah, nagpapasailalim sa kanyang kagustuhan at hindi ipinagpalit ang mga talata ng Allah hindi pinagpalit ang mga talata ng Allah sa maliit na halaga ng makamundong bagay. At hindi nila inililihim ang ipinahayag ng Allah at hindi nila ito binago na tulad ng ibang ahlul kitab. Ang para sa kanila ay dakilang gantimpala sa araw ng makakatagpo nila ang Allah, at ito ay matatamo nila ng walang kabawasan. Katiyakan ng Allah ang sari'ul hisab. Ganap na napakabilis niyang tumuos at walang kahirap-hirap para sa kanya na tuusin ang kanilang mga gawain, at ayon dito sila ay pagbabayarin. Bilang huling ayat, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O kayong mga naniwala sa Allah, sa kanyang sugo at nagpatupad sa kanyang batas, maging matiisin kayo sa pagsunod sa inyo o sa pagsunod ninyo sa inyong Rabb, at sa anumang dumarating sa inyo na mga kahirapan at pagsubok. Lamangan ninyo ang inyong mga kalaban sa pagiging matiisin, at magpakatatag kayo at isagawa ninyo ang pagipaglaban sa aking kalaban ninyo. At katakutan ninyo ang Allah sa lahat ng pagkakataon sa paghahangad ng makamtan ninyo ang tagumpay na kanyang kaluguran dito sa daigdig at sa kabilang buhay.
So ito po yung salaysay, subhanallah, ito po yung mga talatang ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit gano'n na lamang siya umiiyak, sobrang pag-iyak mga kapatid. Hanggang sa dumating na lamang si Bilal para mag-adan ng pagdarasal sa Fajar. Subhanallah. Yung pa rin ay iyak na iyak pa rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya, ikaw kapatid, tayo kapatid, saan tayo umiiyak? At para saan ang ating pag-iyak? Subhanallah. Mga kabiguan sa buhay, kabiguan sa pagmamahal, kabiguan sa pag-ibig, kabiguan sa mga trabaho, at iba't iba pa. Yung ba ang iniiyak natin? Kailan tayo iiyak para sa kabiguan sa ating pananampalataya? Kailan tayo iiyak para sa kabilang buhay? Kailan tayo iiyak para sa paraiso? Subhanallah. At gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa buwan ng Ramadan, ang kanyang pamamatnubay ay ang pagpaparami sa mga iba't ibang uri ng gawaing pagsamba. Siya ay nagpaparami ng sadaka, nagpaparami ng kawang gawa, at pagpapakabuti. Siya ay nagpaparami ng pagbabasa ng Quran, pagdarasal, pag-alaala sa Allah at pagsasagawa ng i'tikaf, ibig sabihin panatili sa loob ng masjid upang isagawa ang mga tukoy na pagsamba. Lahat ng mga ito ay nagsasalarawan. Paano natin maging halimbawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa ibadah? Iba't ibang uri ng pagsamba sa Allah. Sa usaping voluntaryo mga kapatid, lalo pa sa pagdarasal. Siya sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno hanggang sa sinabi na parang hindi na niya pinutol ang kanyang pag-aayuno. At tinigil niya ang pag-aayuno hanggang sa sinabi na hindi na siya mag-aayuno pa. Hindi siya mag-aayuno ng kumpleto sa loob ng isang buwan maliban sa buwan ng Ramadan. At hindi siya nagpaparami ng pag-aayuno sa anumang buwan maliban sa pag-aayuno niya sa buwan ng Sha'ban. At lagi niyang binabantayan ang pag-aayuno sa bawat araw ng Lunes at sa araw ng Huwebes. At sa usapin naman sa pagbabasa ng Quran, ang kanyang pagbabasa ay sa paraang tartil o mahinahon, hindi mabilis at ni nagmamadali. Subalit, pagbabasa na may paghimay-himay na ito ay litra sa litra, harfan-harfan, kanyang pinuputol ang pag-aayatan-ayatan. Pinuputol niya ang pagbabasa sa bawat aya. Binibigyang diin niya. Siya ay nagbibigay ng mad. Ibig sabihin ay pinapahaba niya ang mga litrang may pagpapahaba. Hindi katulad natin pag nababasa tayo, 'di ba? Yung mga hindi pinapahaba. Yung mga pinapahaba, pinapaigsi, 'di ba? So hindi ganoon ang pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman pinapahaba niya ang Ar-Rahman, pinapahaba niya. At ganoon din ang Ar-Rahim, Him, pinapahaba niya. Ina-stress niya ika nga. Asya ay nagpapagupkup sa Allah laban sa sinumpang si Shaitan sa umpisa ng kanyang pagbabasa. Atin yung sinasabi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ako ay nagpapagupkup sa Allah mula sa sinumpang si Shaitan. O maaari na ang kanyang sinasabi, A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ako ay nagpapagupkup sa Allah, ang nakarinig ng lahat, ang nakakaalam ng lahat laban sa sinumpang si Shaitan mula sa kanyang kalukuhan, mula sa kanyang kapalaluan, at mula sa kanyang bulong o sihir o mahika. At siya sallallahu alaihi wasallam ay mayroong hizb. Meron siyang hizb, ibig sabihin ay isang bahagi ng Quran sa pagbabasa at hindi niya ito nilalabag. So kahit merong hizb, merong ahzab, talata ahzab, mga ganun. Siya ay nagbabasa minsan ng Quran na nakatayo, na nakaupo, na nakahiga, na nasa kalagayan ng kalinisan, o mayroon siyang wudu, o kahit na wala siyang wudu, nagbabasa siya ng Quran at walang nakapagpipigil sa kanya sa pagbabasa maliban na lamang kung siya ay nasa kalagayan ng janaba, malaking kalagayan ng karumihan. Lahat ng ito ay matagpuan sa iba't ibang salaysay ng mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lahat ng mga ito ay naglalarawan papaano natin maging halimbawa na dapat nating tularan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa iba't ibang klase ng pagsamba at iba't ibang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay, inyong pagsasaliksik mula sa mga salaysay na ito. Papaano ito yung mga salaysay na ito, mga kapatid, ito lamang yung tanging paraan papaano natin maunawaan yung mga bagay-bagay at papaano natin makilala ng lubusan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya marami pong salamat sa inyong pagtutok, na huwag po kayong magsawa at please ibahagi niyo po ang lecture na ito sa mga kapatiran natin upang sa ganun ay magkaroon din tayo ng gantimpala, maparatingan sila ng mensahe na ito sa mga hindi pa naparatingan ng mga salaysay na ito. Napakaganda ng mga salaysay na ito, mga kwento, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At inshallah, kita-kits po tayo ulit sa araw ng Lunes at saka araw ng Martes para ipagpapatuloy natin
ang pagtatalakay sa napakagandang iba't ibang aspeto na dapat nating tularan mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So marami pong salamat sa inyong panonood bilang official na pagtatapos po para sa ating recording. Jazakumullahu khair wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.